ng pusta at katibayan ng kalayaan na ngayon ay tinatamasa. Para sa aking mga kalaban, no limit accurate. Ako si Jose, at ito ang kwento ng aking basang sinilangan. Sa malaking tahanan ni Kapitan Tiago, dito nagtipon-tipon ng mga kilalang tao, mga praile, mga opisyal at iba pang mga panauhin. Mga kagalang-galang na panauhin. Santiago, napakagandang gabi. Akala ko hindi mo na kami imbitahan ngayon. Bakit naman hindi, Padre Damaso? Ang aking tahanan ay laging bukas para sa inyo. Kapitan Tiago, narinig ko sa kanila na mayroong ipagmamalaki sa amin. Oo. Siya ang anak ng yumaong Don Rafael Ibarra. Kakauwi lang niya galing Europa. At mamaya siya ating masisilayan. Ano? Anak ni Don Rafael? Kung di ako nagkakamali, ang kanyang ama ay isang ere at pilibistero. Aba, siya na ba ang anak ni Don Rafael? Sariwang-sariwa, parang galing sa ibang mundo. Mga Ginoo at Ginang, pinakikilala ko sa inyo. Ang binatang anak ni Don Rafael, si Don Crisostomo Ibarra. 7 taon siyang nanirahan at nag-aaral sa Europa. 7 taon kay tagal. Marahil marami siyang baon na karunungan. Malungkot kong pinapasalamat ang iyong pagtanggap. Matagal ko nang gusto masilayan ang ating bayan. Binabati kita, Senyor Ibarra, sa inyong pagbabalik. Maraming salamat, Padre Sibilia. Crisostomo, hiyo, halika na, umupo ka na. Nasasabik na kaming marinig ang iyong karanasan sa Europa. Kamusta naman ang paninirahan sa Europa? Minapulit ka bang magagandang aral? Marami ako natutunan doon. Ang Europa ay puno ng karunungan. At nais kong ibahagi ang aking natutunan para sa ating bayan. Karunungan. Marami naman nag-aaral sa Europa, ngunit pagdating dito wala naman naidulot. Kung yun man ang nangyayari sa iba, asahan mo ang aking natutunan ay aking ibabahagi at magkakaroon ng pakinabang. Ha? Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Alam niyo ba mga kaibigan? Ang ama niyan ay hindi dapat pangalan. Padre, ang aking amay patay na. Kahit wala siyang kakayahan ipagtanggol ang kanyang sarili, kaya't ako'y gagawa noon. Napakasensitibo ng batang to. Kilala mo ba kung sino ako? Oo, alam ko. At alam ko rin na rapat ang paggalang sa bawat isa. Don Crisostomo, Padre Damaso. Pagpatawad ninyo, ngunit ito'y gabi ng kasiyahan, hindi pagtatalo. Tama ka, Kapitan Tiago. Pamanhin, gino't ginang, ako'y mauna. Ngunit Don Crisostomo, hindi mo pa nakikita si Maria Clara. Sa pagbalik ko na lamang. Mula sa kasayahan ng piging, tumungo siya sa katahimikan ng gabi. Ang binatang galing Europa ay hindi inaasahan ng ganitong pagtanggap. Bakit ganito? Sa halip na kagalakan, galit ang sumalo. Ama, kung buhay ka pa, sana'y pinagtatanggol mo ang iyong dangal. Ang batang yun, napakalakas ng loob. Kung hindi lang sa biyaya ni Kapitan Tiago, hindi ako pupunta rito. Ngunit Padre Damaso, hindi ba siya may mabuting layunin? Isang bata nag-aral sa Europa. Baka may dalang kabutihan para sa bayan. Padre, si Don Crisostomo ay isang mabuting anak na may galang sa inyo. Galang? Ha? Kung galang ang pag-uusapan, dapat siyang lumuhod at humalik sa aking kamay. Ngunit, umalis siya na parang prinsipe. Ama, sila'y tumatawa habang pangalan mo niya sa akin. Ngunit pinapangako ko itatayo ko ang patlan. Ang buhay ng karunungan, gaya ng iyong pinapangarap.
Don Crisostomo, ikaw ba ang anak ni Don Rafael? Oo, at sino kayo, Ginoo? Ako si Piloso Potasio. Ang iyong ama ay medyo ang puso, kaya huwag kang magtaka kung bakit ito nahirapan. Dito sa ating bayan, at mabuti ay kalaban ng makapangyarihan. Kung ganon, panahon na para ang katotohanan ay magtagumpay. Sa halip na paghihiganti, pag-asa ang pinili ni Crisostomo Ibarra. Sa halip na galit ang itanim ay pinili niya ang magtanim ng isang pangarap para sa kanyang bayan at sa yumaong ama. Ama, bukas ay uuwi ako sa San Diego. Doon magsisimula ang lahat. Bayan ng aking kabataan, ako'y nagbabalik na. Clarita, anak. Ama, tiya. Si Crisostomo ay narito na. Talaga po, Ama? Si Crisostomo ay nagbalik na? Oo, at ikaw ay nais niyang makita. Anak ng Galista, ilang sandal na lamang ay narito na siya. May iwan ka muna namin. Sige, ti. Crisostomo, mi amor, sana hindi ka nagbago. Sino yan? Maria Clara, mi amor. Crisostomo, Maria Clara, mi amor. Kaya tagal nating di nakita. siyang tunay. Halika, maupo muna tayo. Habang ako'y nasa Europa ay hindi ka mawala sa aking alaala. Lagi kitang iniisip. Siyang tunay. 7 taon din, Crisostomo. Parang isang habang panaginip. Ngayon, nairito na ako. Di na ako'y binata nagpapaalam pa sa'yo. Ngunit, Crisostomo, hindi lahat ay nilulutas ng pagmamahal. Ano ang ibig mo sabihin? Natatakot ako. Natatakot ako na baka may mangyari sa'yo masama. Maria Clara, wala ako niyanais kundi ka abutin ng ating bayan at kalagayahan nating dalawa. At ako na may mananalangin para sa iyo. Ikaw ang aking pag-asa, mi amor. Maraming salamat, mahal ko. Ako'y mauuna na. O sige, mag-ingat. Don Crisostomo Ibarra, anak ni Don Rafael. Maraming taon na rin ang lumipas, ngunit ang iyong wangis ay kamukha ng iyong ama. Kayo ho, ba't din yun para? Ang dating kaibigan na aking ama. Ako nga, Don Crisostomo, samahan mo ako sa bahay kainan. May nais akong sabihin sa'yo. Lihim na matagal ko na ang kinikinting. Halina, Don Crisostomo. Tayo mo po. Tinyente, nais ko malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking ama. Sabi nila, siya raw ay isang erehe at filibustero. Di ko iyon matatanggap. Don Crisostomo, ang iyong ama ay marangal, tapat at tutulungin sa mahirap. Ngunit biktima ng inggit at kasinungalingan. Ano ang nangyari? Isang araw, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng iyong ama at ni Padre Damaso.
Hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa katotohanan ng sinabi ng iyong ama. Siya ay pinagbitang ere, siniraan ng simbahan at pinakulong. Habang siya'y nakakulong, tinangka kong ipagtanggol siya. Ngunit ang batas ay hawak ng mga abito. Namatay siyang walang kasalanan at inilibing na parang kriminal. Ang masakit pa, ang kanyang bangkay ay pinahukay ni Padre Damaso at inilipat sa libingan ng mga inchik. Pinahukay ang labi ng aking ama. Ang kanyang pangalan ay dinungisan at ang kanyang katawan ay nilapastangan. Don Crisostomo, kuminahon ka. Ngunit kung hihigitan mo sila, magtatagumpay lang sila sa kanilang kasamaan. Gamitin mo ang iyong talino at kabutihan. Di ako maghihiganti, Tenyente. Bubuhin ko ang paaralan ng pangarap ng aking ama. Kung ganun, tunay kanyang anak. Ang espiritu ay nasa iyo. Di ko bibiguin ang aking ama. Itatayo ko ang paaralan na magsisilbing ilaw ng ating bayan. Sa bawat salitang narinig ni Ibarra ay tumibay ang kanyang puso. Hindi niya pipiliin ng dahas, kundi ang kabutihan. Magandang araw po sa inyo. Narito tayo upang pag-usapan ang kalagayan ng ating bayan. Padre Salve, bakit parang narinig ko na kailan ang laging nasusunod dito sa aking bayan? Hindi ko po hangad at kapangyarihan, ginagawa ko lamang ang aking tungkulin sa simbahan sa mga tao. Pero sa totoo lang, tatakot na ang mga tao sa inyo. Magandang araw po. Nais ko pong sabihin si Don Crisostomo Ibarra ay para din nga San Diego. At bali-balite, maganda ito ng paaralan. Gandang balita yan. Malaking tulong yan para sa mga kabataan. Anak siya ni Don Rafael. Dapat tayo mag-ingat sa kanya. Hindi natin alam baka may masama siyang binabala. Gusto kong makilala yung bata na yan. Para malaman natin kung anong klaseng tao yan. Sa simbahan, kumausap si Padre Damaso ng isang sepulturero. Sepulturero! Halika! Pinag-uutos ko sa iyo na hukain mo ang libingan ni Don Rafael at ilipat ito sa libingan ng mga inchek. Magsama ka ng mga katulong mo. Susunod po, Padre Damaso. Tay, bakit po natin inukuha yung libingan na ito? Bata ka pa kasi, utos ito ng Kuro Paroka at di natin pwedeng labagin ito. Pero parang kasalanan po ito. Tahimik ka lang dyan, gawin mo na lang trabaho mo bago tayo abutan ng dilim. Ginampanan ng dalawang tagahukay ang mabigat na utos ni Padre Damaso. Ang hangin tila may dalalamang unos. Tama, Don Crisostomo Ibarra. Ang panahon ay tila nagbabadya ng bagyo, ngunit hindi lang sa kalangitan, pati na rin sa puso ng mga tao. Ano ang iyong ibig sabihin? Ang bayan ay tahimik sa labas, ngunit sa ilalim nito ay may nag-aalab na takot at galit. Kung ganon, Don Anastasio, kaya na siguro upang palitan ang katahimikan ng katotohanan. Ang bagyo ay parating na. At kapag natapos ang bagyo, sisikat muli ang araw para sa ating bayan. Si Crispin at Basilio, anak ni Sisa. Sa murang edad, pasano nila ang bigat ng kahirapan. Crispin. Pero hindi pa tayo pinapayagan iiwi pa sa Salvi. Kaya nga lang, gusto niyo, makakauwi tayo kay Inay. At alam kong kayo ng lahat pagkain natin. Sana magustuhan to ni Crispin at Basilio ang mga pagkain hinain ko para sa kanila. Oh, Pedro, andiyan ka na pala. Bigyan mo nga sa lapi, paubos na akong iniinom. Wala akong salapi, sapat lamang ang aking kinita para sa dalawa. Ah, wala! Wala kang kwenta. Wala akong Nasaan naman ba salapi. sila? Nagtatrabaho? Nasa kumbento? Wala nga akong salapi, hindi pa naman umuwi yung dalawa. Wala kang kwenta. Wala ka palang pala sa pagmamahay na to. Sana di na lang ako umuwi. Diyan ka na nga, wala kang silbi.
Crispin, totoo ba ninakawan mo raw ang simbahan? Hindi totoo yan. Ni isang sentimo, di ko kinuha. Hoy mga bata, bakit hindi pa rin kayo tapos? Ito na po, malapit na po kami matapos. Ikaw, Crispin, ibalik mo ang pera nila ako sa simbahan. Hindi po ako magnanakaw, wala po ako kinuha. Huwag ka na magpalusot, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo binabalik ang perang ninakaw mo. Huwag po! Huwag po, wala po! Tama na po! Tama na po! Hindi po alam! Hindi po alam! Oh, Basilio! Ano nangyari sa'yo? Ba't ka Inay. kumakaripas ng takbo at sugatan? Inay, nadulas lang po ako. Tumama po yung ulo ko sa bato. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Ngunit, nasaan ang iyong kapatid na bunso? Sige na, linisin mo na ang iyong sugat at magpahinga na sa loob. Sige po, Inay. Dahil sa pagod, nakatulog si Basilio. Ngunit sa gitna ng Tigilan niyo kanyang siya. pagtulog, siya'y binangungot. Wag! Sa Tama panaginip, na. nakita ni Basilio ang pagpaparusa kay Crispin. Anak! Anak! Gumising ka! Binabangungot ka! Nay, nanaginip po ako para sa pangarap ko sa inyo ni Crispin. Ano ba ang pangarap mo? Nay, pangarap ko po makahanap ng magandang trabaho para sa inyo ni Crispin at mapag-aral ko po siya. At para tumigil na kayo sa pananahi. Ngunit, bakit hindi kasama ang ama mo sa iyong pangarap? Sa gabing iyon ay puno ng pangarap at sakit. Sa pag-aasa ni Basilio para sa kanilang kinabukasan at sa luha ni Sisa na nagtataglay ng inang nagdurusa. Habang abala sa usapan ng mga tao, dumating si Sisa. May dalang prutas para sa kura bilang isang handog. Sariwang prutas dahil sa akin na liman. Manang, magandang araw. Nandiyan mo ko si Padre Salvi. Ay nako, wala dito ang sura. May sakit siya, hindi mo siya makakausap. At teka, alam mo na ba ang balita? Palita. Ang iyong anak na si Crispin at Basilio, tumakas matapos magnakaw ng onsa sa kumbento. Hindi totoo yan. Hindi magagawa ng mga anong yan. Alam na rin niya ng mga gwardiya sibil at papunta na sila sa inyong tahanan upang huliin ang dalawang bata. Diyos ko, Basilio, Crispin, anong nagawa nyo? Aba, Sisa, mukhang hindi mo naturuan na mabuting asa lang iyong mga anak. O sadyang nagmana lang sila sa asawa mong walang silbi. Hindi magagawa ng dalawang anak. Hindi matinako ang aking mga anak. Nang makauwi si Sisa sa Basilio! kanilang bahay, Mga anak ko! wala siyang nadatnang Crispin at Basilio. Crispin! Basilio! Ano to? Dugo? Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Anak ko! Sa pagkawala ng kanyang mga anak, ang mundo ni Sisa ay unti-unting gumuho. Ang kanyang mga matay laging nakatanaw, umaasa, naghihintay. Ngunit ang pagbabalik ni na Crispin at Basilio ay tila isang pangarap na hindi na mangyayari. Ano baliw eh? Yan yung nanay na magnanakaw. Baliw, baliw, baliw! Aming ngayon! Anak ko yan! Isang baliw! Baliw, baliw, baliw! Aming ngayon! Isang baliw! Akin na lang ko! Akin na yan! Baliw, baliw, baliw! Sisa, umuwi ka na. Ika'y kaawa-awa. Ako'y isang inang nawalan ng anak. Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Mga anak ko.
Sa bawat sigaw ni Sisa, naroon ang tinig ng isang pusong winasak ng kawalan ng katarungan, isang inang iniwan ng mga anak at ng buong mundo. Pagsapit ng bukang liwayway, si Crisostomo Ibarra ay nakaupo sa isang magarang upuan. May kausap siya na matandang lalaking tagabayan. Ang ganda ng umaga. Parang bagong simula para sa San Diego. Tama ka doon, Ibarra. Simula nung dumating ka, tila nagkaroon ng pag-asa ang ating bayan. Umaasa ako sa tulong ng edukasyon, magkakaroon ng liwanag. Kapag natuto ang mga kabataan, matatapos ang dilim ng kamangmangan. Maganda ang iyong hangarin, ngunit mag-iingat ka doon, Ibarra. Dahil hindi lahat ay gusto ng liwanag, nananatili sila sa dilim. Don Crisostomo, ako'y mauna na, sapagkat marami pa akong gagawin. Magandang araw, Don Crisostomo. Narinig ko ang iyong proyekto tungkol sa paaralan. Suway maging maayos lahat ng iyong mga plano. Salamat, Padre Salvi. Ang paaralan ay nagsisilbing liwanag para sa mga kabataan. Sa isang kagubatan, nagtungo sila Ibarra at Maria Clara kasama ang kanyang mga kaibigan. Maria Clara, napakaganda pala dito. Parang tayo nasa isang paraiso. Siyang tunay, Sinang. Nakakagaan ng pakiramdam. Salamat kay Ibarra at isipan niya tayong bitahan na rito. Ang kalikasan ay tila ba handog ng Diyos. Kaya dapat pahalagaan natin ito. Totoo yan, Don Crisostomo. Sa Maynila ay bihira ang ganitong tanaw. Aba, kaya nga namin pinagandaan ito. Lahat ng paboritong putahe ni Maria Clara ay naririto. Anding naman, nakakaya sa harap ni Ibarra, oh. Huwag ka mahiya, mahal ko. Masarap kumain ng galing sa kamay ng tao nagmamahal. Narinig mo yun, Maria Clara? May halong lang. Sana lagi na lang ganito. Masaya, walang ingay galing sa mga chismosa. Sa gitna ng kasiyahan, tila walang mabigat na suliranin, ngunit sa ilalim ng ngiti at tawanan, nakakubli dito ang pangamba at pag-aalinlangan. Pagkatapos ng misa ni Padre Salvi, ay dumalo siya sa isang imbitasyon ni Ibarra sa isang picnic. Padre, mabuti o ikaw ay nakapunta. Kahit saluhan mo kami dito. Oo naman, hindi ako nakalimot sapagkat ako yung naibitahan. Sila ay masayang kumain ng tanghalian at matapos ito ay nagkwekwentuhan. Mababanggit ni Padre Salvi sa pagkakaroon ng sakit ni Padre Damaso. Natutuwa kami na ikaw ay nakapunta. Ngunit, nasan si Padre Damaso? Hindi siya nakatama sapagkat siya ay nagkasakit. Habang nag-uusap ang mga tao ay darating si Sisa. Gusto sana itong pakainin ni Ibarra ngunit umalis ito agad dahil wala ito sa katinoan. Si Sisa, wala sa katinuan. Dahil hinahanap niya ang kanyang mga nawawalang anak. Don Filipo, halina't maupo dito at saluhan kami sa pagkain. Nang dahil sa pagbanggit patungkol sa pagkawala ng anak ni Sisa, ay nagkaroon ng matinding pagtatalo si Don Filipo at Padre Salvi. Bakit mas pinahalagan niyo pa ang 2 unsang kaysa sa mga nawalang bata? Kung walang galang, Padre Salvi at Don Filipo, maaari mo huwag yung pagtalunan nila dito. Sapagkat nandito tayo para magsaya. Hindi nagtagal, bumalik na ang saya at sigla ng lahat. Ipapakitang nagkakasiyahan ng lahat habang naglalaro ng gulong ng kapalaran. Maaari ba akong magtanong sa gulong ng kapalaran? Maaari naman. Nais ko sanang malaman kung matutupad ang pinapangarap. Pangarap lamang ang mga sagot sa iyong katanungan. Hindi nagustuhan ni Ibarra ang sagot ng gulong ng kapalaran, kaya agad niyang nilabas ang kasulatan. Ang kasulatan ay hahatiin ni Ibarra at iaabot kay Maria Clara at Sinang. Ngunit biglang lalapit si Padre Salvi at tahasang pupunitin ang kasulatan. Padre Salvi, bakit mo pinunit ang kasulatan? Sapagkat malaking kasalanan ang maniwala sa nilalaman ng kasulatan na iyan. Naglakas ng loob si Albino, isa sa mga kaibigan ni Ibarra, upang sagutin ito. Kung ganun, Padre, mas malaking kasalanan ng pangyayari sa pag-aari ng ibang tao.
Ilang sandali pa ay dumating na ang mga Lahat na gwardiya si Elias. sibil at Pagkat sarili. pinagtaka niya ang buhay ni Padre Damaso. Hindi nila alam na si Elias ang pakay ng mga ito. Di ba't ikaw ang kumupkop kay Elias? Bakit mo siya kinupkop? Kayong siya pala ang nanakit kay Padre Damaso. Di mo kailangan magtanong sa akin, Dishon. Ako ang may pananagutan kung sino patuloyin ko sa aking tahanan. Ngunit ngayon, wala dito si Elias. Ipapakita si Elias na nakakupli sa isang puno habang pinagmamasdan ang mga nangyayari sa paligid. Isang hapon, nagtungo si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa paaralan na nais niyang ipatayo. Abalo noon si Piloso po sa pagsusulat, ngunit nang mapansin niya ang pagdating ni Ibarra, agad niya itong pinapasok. Halika rito, yo, tuloy ka. Upo ka muna. Pasensya na't abala ako sa pagsusulat. Pero, ano ang dahilan ng iyong pagdalaw? Nais ko sana ng payo, Pilosopo. May balak sana akong magpatayo ng parang para makatulong sa kabataan ng ating bayan. Isang magandang layunin, Ibarra. Ngunit, alam mo ba, ang mga sinusulat ko ngayon ay tila walang makakaunawa. Marahil, ang susunod na henerasyon pa makakaintindi sa aking mga iniisip. Ang mga tao ngayon ay may piring pa rin sa mata. Ngunit, naniniwala ako na darating ang panahon na magigising sila. Kahanga-hanga yung pananaw, Pilosopo. Ngunit minsan pakiramdam ko ay para akong dayo sa sarili kong bayan. Hindi lubos manawaan ng mga tao. Kahit naparito ako para humingi sa iyo ng payo. Kung ganon, ang payo ko ito. Kung nais mo maisakatuparan ng iyong mga layunin, kailangan mo makisama sa mga kinikilalang makapangyarihan sa lipunan, sa mga kura at opisyal. Hindi ka makasusulong kung kakalabanin mo agad sila. Ngunit, Pilosopo, niniwala ako ang matuwid na layunin ay di kailangan balutin ng malungkot na paraan. Para sa ikabubutin lahat, nakakarami. Kaya akong tutulungan ako ng pamahalaan at simbahan. Ibarra, napakabata mo pa. Hindi mo pa lubos na kilala ang kapangyarihan ng simbahan at pamahalaan. Ang simbahan ay tila may hawak sa lahat, pati ang isipan at buhay ng mga tao. Kung gusto mo magtagumpay, minsan ay kailangan mo rin yumuko. Tulad ng rosas, kailangan marunong kayo yumuko kapag tinatamaan ng hangin upang hindi mabali. Ngunit, hindi ko isusuko ang aking paniniwala. Ang idea ay bunga ng pinag-aralan ko sa Europa. At yan nga ang dahilan kung bakit mahirap itong tanggapin ng ating lipunan sa ngayon. Ang iyong mga kaisipan ay tila punong itinanim sa batong lupa. Mahina pa ang mga ugat at wala pang sandigan. Kailangan mo ng makakapitang matatag upang hindi ka basta mabuwal ng unos. Tuwing ika-10 ng Nobyembre ay ipinagdiriwang ang bisperas ng pista sa San Diego. Ang mga mayayamang pamilya ay naghahandog ng iba't ibang mamahaling alak mula pa sa Europa, habang ang mga mahihirap naman ay naghahanda rin ng kanilang mga ani upang ipagdiwang ang kapistahan. Dapat maging engrande ang pista ngayong taon, Kapitan Makin. Ikaw ang bahala sa mga dekorasyon sa plaza. Oo, Kapitan Tiago, pinalimutan na rin ang mga arko at kawayan sa buong plaza. May tolda na rin sa simbahan para sa prosesyon bukas. Oo nga, ako naman ang magbibigay ng ilaw at putok. Gusto ko maganda at masaya. Malapit na matapos na luwan. Nais ko sana maging katulad ng parang ng Europa na may hiwalay na silid at babae at lalaki. At may hardin na pwedeng pagtaniman. Oo nga po, Don Crisostomo Ibarra. Kahanga-hanga po ang inyong proyekto. Marami po ang humahanga sa inyo, lalo na mga kabataan. Di ko na kailangan ng tulong ng mamayan o simbahan. Ang parang nito ay para sa lahat, hindi para sa ilan lang. Abala si Kapitan Tiago sa paghahanda para sa nalalapit na pista. Nais niyang higitan ng lahat ng handaan sa bayan upang ipagmalaki si Ibarra, ang magiging asawa ng kanyang anak na si Maria Clara. Maria Clara, siguraduhin mo maayos na ang lahat. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapuri sa mga pahayagan. Marami na pong inihandang pagkain at inumin na mula pa sa ibang bansa. Dumating si Ibarra at magalang na nakipag-usap kay Kapitan Tiago. Magandang hapon, Kapitan Tiago. Oh, Ibarra, halina tayo maghapunan. Darating din si Padre Damaso mamaya. Tinanggihan ni Ibarra ang imbitasyon sa hapunan at nagpaalam ng magalang. Maraming salamat, ngunit may iba pa akong lakad.
Oh, sige. Mag-iingat ka. Sa loob ng bahay ni Kapitan Tiago, nakaupo si Maria Clara sa isang upuan. Hawak ang ilang kasulatang ipinadala ni Ibarra. Iha, ano ba yung mga papel na hawak mo? Ito po ay mga sulat sa akin ni Ibarra noon. Na sa tuwing nababasa ko ay tila ba'y kaharap ko lamang siya. Ay nako, ang mga dalaga dito, pag-ibig doon. Maria Clara, eto na kami. Ay, ano yan? Sulat galing kay Ibarra? Maari mo bang basahin sa amin yan? Baka mamaya puro mahal kita at susungkitin lang ang mga bituin ng laman niyan. Ay nako, hindi ito para sa inyo. Lihim ito. Lihim daw? Pwede naman pabasa kahit isang linya. O sige na nga. Sabi niya rito, ang bawat patak ng ulan ay paalala ng ating huling pag-uusap. Mapalad ka, Maria Clara, dahil iilan na lamang ang babaeng sinusulatan ng ganyan. Ama, maaari po ba ako magpaalam na mamasyal kasama ang aking mga amiga? Sige anak, basta't mag-iingat kayo. Sige, tayo na. Ilan na kayo sa ilang araw na ito, mga binibini? Konting tulong po mga binibini. Nakahabag naman siya. Habang ang ilang binibini ay lumayo, si Maria Clara na may nahabag sa ketongin at ibinigay niya ang isang regalo na binigay ng kanyang ama. Heto, tanggapin mo ang aking handog na regalo. Maraming salamat po. Sisa, kamusta ka na? Ang aking mga anak, nasa loob ng kapanaryo. At nandun sila. Marami pa rin palang mahihirap at kapuskalan sa ating bayan. Ni hindi ko alam na ganito pala ang buhay ng ilan. Tayo manalangin para sa kapayapaan ng ating bansa at sa mapangas na magtaas ng sarili nila higit sa simbahan. Na para bang si Don Crisostomo Ibarra ang kanyang tinutukoy? Aba, sino pa nga ba? Masyado raw nagmamagaling si Don Crisostomo, ang sabi ni Padre Salve. At huwag nating kakalimutan ang kapagkumbabaan na higit na mas mahalaga kaysa karangyaan o kayamanan. Ang sino man nagpaparangal sa sarili ay bababa ng Diyos. Hindi mo kailangan pansin ang kanilang tin, Don Crisostomo. Hindi ko sila may sisi, Elias. Ang kanilang pananampalataya ang tanging sandigan nila. Ngunit, ang pananampalatayang walang pag-unawa ay bulag at mapanganib. Tama ka. Kaya kailangan may pagpatuloy ang iyong mga nakasimulan. Bantayan ninyong mabuti si Ibarra. Hindi ako naniniwala na pusilak ang kanyang layunin. Opo, Padre. Ngunit maraming tao ang humahanga sa kanya. Diyan nagsisimula ang kasalanan. Sa paghangad sa isang tao imbis na sa Diyos. Ave Maria, napupuno ka ng grasya. Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Nagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Panalangin mo kaming makasalanan at kung kaming mamamatay. Amen. Elias, minsan naiisip ko, paano kung mali ako? Paano kung ang pagbabago ay hindi para sa karunungan, kundi sa puso? Ang tunay na pagbabago, Don Crisostomo, ay galing sa pareho. Sa puso at isip, ngunit higit sa lahat ay sa gawa. Basilio, minsan nawawala ako. Parang kahit anong gawin natin tama, lagi silang mas malakas. Di lahat ng tao sa sistema ay bulag. Bakit mo sa amin sinasabi yan? Dahil kayo ang susunod na henerasyon. Kapag tinanggap niya na wala na kayo magagawa, tapos na ang laban kahit di pa nagsisimula.
Paano kung takot kami? Kahit na kami ang tama, kami pa rin ang pinaparusahan. Hindi dapat kayo magpatalo sa takot. Kung ganun, may pag-asa pa. Hindi lahat na nasa pamahalaan ay kalaban. Ang taong dilaw ay nagkaroon ng demonstrasyon kay Nol Juan tungkol sa paggamit ng paghuhugos. Noong naluwan, ito ay tinataas, binababa, ang malalaking bato na ibabaon sa hukay na napapagitnaan ng 4 na haling. Magaling! Ngunit siguraduhin mo na matibay ang pagkakagawang saktura upang walang mahirapan na magpagawa. Huwag kang mag-alala, Ginoong Naluwan. Dahil ang pamamaraang ito ay natutunan ko ang ninunong pa ni Don Ibarra at si Don Saturnino. Ang ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, pagpalain ang bahay para lang ito at ang lahat ng mag-aaral dito. Habang naghuhugos ang taong dilaw ay aksidente siyang nabagsakan nito. Uy, si Taong Dilaw! Huliin si Nol Juan, siya may kasalanan na to. Maliwanag ang ilaw ng lampara. Dumating si Elias, may dalang pangamba sa mga mata. Upo ka, Elias. Anong dahilan ng pagdalaw mo? Aking hinihiling na iyong ipagliban ang iyong pag-alala sa aking mababala. Ang aking ginawa ay pagbabayaran ng utang na loob ko sa iyo. Utang na loob? Sa akin? Oo, ngunit kailangan mo pa rin mag-ingat. Sa lahat ng dako ay may kaaway. Ang iyong mga kaaway Ibarra ay nagkalat dahil sa iyong kaaway ng iyong mga ninuno. Dahil sa balak mo rin ang pagtatayo ng paaralan. Alam ko, maraming tututol. Pero kailangan. Ngunit isa sa iyong mga kaaway ay ang taong madilaw. Hindi makakaligtas si Ibarra. Hindi siya mauwi sa isda katulad ng kanyang ama. Makikita mo. Sayang ang tao ngayon. Marami sana akong matutunan sa kanya. Mabuti na din ang nangyari sa kanya. Ang akala niya makakatakas sa pag-usig ng bulag na hukumang pantao. Ngunit sa huli, Diyos ang may hatol. Siya ang naging tunay na hukom. Sino ka ba talaga, Elias? Nakapag-aral ka ba? Lubos akong napilitang maniwala sa Diyos sapagkat nawala ang tiwala ko sa mga tao. Marami pa ang gusto may pag-usap sa iyo. Kaya Ibarra, tandaan mo, sa oras na kailangan mo ako, babalik ako. Salamat, Elias. Hindi ko malilimutan ang mabala mo. At sa gabing iyon, iniwan ni Elias si Ibarra na puno ng katanungan. Sa malaking hapagkainan ay nagtipon ng ilang mga panauhin. Bakit kaya wala pa ang Padre Damaso? Baka naman may sama ng loob. O baka naman, galit na naman sa kung sino man. Maganda ang takbo ng bayan, Kapitan Tiago. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin. Kinalulugod ko, Ginoo. Karangalan namin ang inyong pagbisita. Ay nako, hindi marunong gumamit ng kubertos ng ilan sa kanila. Mas gusto pa ang magkamay. At ang mga magulang ngayon, kung ano ng kurso ang pinapakuha, hindi bagay sa bata. Magandang araw mga anak. Magandang araw, Padre Damaso. May mga kabataang walang respeto ngayon. Akala mo kung sino. Pati ang kanilang magulang ay hindi nirespeto. May mga ama naman na namatay sa sariling kasalanan. Ngunit ang kanilang anak, ipinipilit na sila ay martir. Padre, tama ka na. Bakit? Nasasaktan ka ba? Totoo naman, di ba? Crisostomo, huwag! Patawad, hindi ko dapat ginawa. Alam niyo ba ang nangyari kahapon ng tanghali? Totoo ba yung nangyaring alitan sa tahanan ni Kapitan Tiago sa pagitan ni Padre Damaso at Don Crisostomo Ibarra? Totoo. Sabi ng isang tao na akin na panayong kanina lamang.
Sabi nila, nauna raw si Crisostomo Ibarra, ngunit sabi naman ng iba, nauna raw si Padre Damaso, kung kaya't nagkaroon ng kaguluhan sa araw na iyon. Para sa inyo, Kapitan General, kanino kayo pumapanig? Kay Don Ibarra ba o kay Padre Damaso? Para sa akin, sana'y maging mahinahon si Ginoong Crisostomo. Sana hindi umabot sa ganung pangyayari. Sabihin ninyo, na si Padre Damaso sana, nagkaroon mo lang siya ng kahit konting pagtitimpi si Crisostomo. Ang nangyayari kasi, siya ay nag-aasal bata pa. Walang makapigil kay Crisostomo Ibarra sapagkat wala siyang kinakatakotang otoridad. At walang naglakas loob na awatin siya maliban sa anak ni Kapitan Tiago. Yan ba ang paniniwalaan mo? Naniniwala akong hindi pababayaan ng bayan si Crisostomo. Anong magagawa ng taong bayan? Lagi may katwiran ng mga praile, nagkakaisa sila. Samantalang ang mga mayaman ay watak-watak. Anong mararamdaman mo kung sakaling narinig niyong hinawakan ng namayapa niyong asawa, ngunit walang ginawa ang anak niyo si Antonio? Kung ako, hindi ko siya bibindisyonan. Hindi din niyo kayang gawin yon sa inyong anak. Hindi niyo siya kayang pagkaitan ng kanyang bendisyon. Ay nako, bago pa tayo magkagulo ay mauna na ako. Anak, Maria, tahan na. Magtiwala ka na madali na magpapatawad ng iyong hero. Wala naman masamang nangyari kay Padre Damaso. Sige na, tahan na iya. Tama na sa pag-iyak, aking kaibigan. Sa tingin mo ba, kakasaya ni Crisostomo na makita ka sa ganyang katayuan? Tumayo ka na iya. Bakit ganyan ang mukha mo? Mukha kang pinagbaksakan ng langit at lupa. Naisarangan ni Damaso ang pag-iisang dibdib ni Maria at Ibarra. Hindi naman kailangan na masunod yan. Hindi maaari, pinapili na nila ako. Kung ang kasiyahan nila o ang aking buhay at kaluluwa. Kung pipiliin ko ang kanilang kasiyahan, hindi lamang sa lupa ako magiging makasalanan, kundi pati na rin sa langit. Isa pa sa sinasabi niya, nais niyang ipakilala sa iyo ang kanyang kamag-anak mula sa Europa. Huwag ka nang umiyak, anak, dahil sabi ng kura, ay masigit na bagay siya sa iyo. Tumahimik ka nga ng Tiago. Ano ba ang nasa isip mo para sabihin yan? Sa palagay mo ba ay para lamang nagpapalit ng damit si Maria Clara? Ang pagpapalit ng nobyo? Di ko to gusto, Isabel. Wala na ako magagawa. Kung ako'y susuway, ako'y magiging ekskomunikado. Huwag mong pahirapan ang kalooban ng iyong anak. Pati di mo salatan ang arsobispo. Ang arsibispo ay praile rin, na walang pinakikinggan kundi kapwa nila praile. Kaya anak, itigil mo na ang pagluha. Darating ang Kapitan General. Kailangan mo siyang pakiharapan. Masawing palad ako kaysa iyo, pero hindi ako umiiyak. Ang tinaguriang donyang walang dangal. Guardia Civil, Bakit po, senyora? sino yung umaawit? Si Isa po yung baliw. Dalhin mo siya rito. Masusunod po, senyora. Si Isang baliw, sumama ka sa akin. Saan mo ako dadalhin? Sumama ka. Sumama ka. Ayoko. Narito na po siya, senyora. Paawitin mo siya. Umawit ka. Awit! Magaling, Guardia Civil. Maaari ka nang umalis. Hoy, baliw! Baliw? Baliw? Yayahin mo. Yung matanda, sumasayaw. Baliw. Hoy, anong baliw? Ikaw ang baliw. Ako? Baliw? Ako? Baliw? Oo, ikaw. Kaya't inutusan kitang sumayaw. Mga baliw lang ang sumasayaw. Baliw ka nga talaga. Ikaw ang baliw. Baliw. Baliw! Konsolasyon, ano na itong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Hayaan mo akong magbigay ng leksyon sa babae nito. Tumigil ka nga, hindi ka ba naaawa? May sira ka na rin ba? Hugo, Crispin, Basilio, mga anak ko. Sa kanyang kamay, nagiging laruan ng isang nagdurusa. Siya'y simbolo ng malupit na walang awa sa mahihirap.
Sinindihan na ang paputok bandang alas 10 ng gabi. Piloso Potasio, ba't kaya tinanggahan ni Don Filipo ang pagiging tinyente? Hindi tinanggap ng kapitan ng kanyang pagbibitiw, kahit masama ang loob niya ngayon. Dumating na ang mga mayayamang tao ng bayan. Padre Damaso, napakaganda ni Maria Clara. Hindi ko maalis ang aking paningin sa kanya. Nagsimula na ang palabas na pinangunahan ni Natia Nanay at Marianito. Don Filipo, maaari ka bang umakyat dito? Habang nakatuon ang lahat sa dula, dumating si Ibarra. Agad siyang napansin ng mga pari. Don Filipo, paalisin mo ang pinatanggihan. Ngunit, Padre, sa natakot akong suwayin ng utos ng Kapitan General kaya sa utos ninyo. At isa pa, walang nanayambag ni Ibarra sa pistang ito. Dahil dito, umalis sa gitna ng dula ang mga pari. Naiwan ang mga tao na patuloy na nanonood. Ilang saglit pa, nagpaalam si Ibarra kay Maria Clara upang puntahan ang mga nakalimutang tipanan. Maria Clara, may kailangan lang akong puntahan. Babalik ako bago matapos ng dula. Habang nagkakasiyahan ay may lumapit na isang gwardiya sibil kay Don Felipe. Itigil lang kasi yan. Naiistorbo sa pagtulog sina Doña Consolacion at ang Alpalas. Hindi ko ito mapagbibigyan. Ang mga tao ay nagdiriwang. Huliin mo ang Guardia Sibilan! Dahil sa pagtanggi, hinuli ng kwardelyero ang gwardiya sibil. Eksaktong nakabalik si Ibarra sa sandaling iyon. Maria Clara! Crisostomo, may gulo! Diyos ko po, ligtas mo po kami. Masamang pakitain. May mangyayari ngayong kaguluhan. Galit ng mga kalalakihan, pinagbabato nila ang gwardiya sibil. Maria Clara, gumising ka! Po, ligtas mo po kami. Ang gabing iyon, hindi dinalaw ng antok si Ibarra. Balisa siya sa kaguluhang naganap noong pista. Upang labanan ng pagkabalisa, nilibang niya ang sarili sa paggawa ng kanyang laboratorio. Sino yan? Ako ito, Ibarra. Dumating ako upang paalam sa'yo. Kasi Maria Clara ay masakit. Gusto ko malaman mo ito bago ako tumungo sa Batangas. At isa pa, napigilan ko ang gulo kagabi dahil ang magkapatid na Guardia Civil ay aking kilala. Sumunod sila sa akin dahil sila ay may utang na loob sa akin. Maraming salamat, Elias. Kundi dahil sa'yo, baka may masamang nangyari na kagabi. Walang anuman, ang hangad kay kapayapaan. Paalam, Ibarra. Matapos ang ilang sandali, umalis na rin si Elias at si Ibarra ay agad na naghanda upang puntahan si Maria Clara sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang naglalakad si Ibarra, nasalubong niya ang isang lalaki na si Lucas, ang kapatid ng taong dilaw na namatay. Ibarra, maaari ba kitang makausap sandali? Anong kailangan mo? Tungkol ito sa kapatid kong namatay sa pagkadurog ng Torres, sana may tulungan mo ang aming pamilya. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong kapatid. Ngunit ngayon may mahalaga kang pupuntahan. Bumalik ka na lang bukas. Dapat ngayon mo kami tulungan. Ikaw naman may kasalanan kung bakit namatay ang aking kapatid. Wala akong kasalanan sa pagkawala ng iyong kapatid. Bumalik ka na lang bukas. Tutulungan kita. Pareho lang siya sa kanyang mga ninuno. Iisang dugo ang dumadaloy sa kanila. Kung hindi kami tutulungan, magpapahit sa ibang paraan. Sa bahay ni Kapitan Tiago, namamayani ang lungkot.
May sakit si Maria Clara kaya tabala ang magpinsang Kapitang Tiago at Tia Isabel sa pag-aalala. Kapitan, alin kaya ang mas mainam na alayan ng limos para agad gumaling si Maria? Ang krus ba sa tunasang lumaki o ang krus sa matahong nagpapawis? Baka pareho natin sa bigyan ng limos. Mas makakasiguro tayo na pagpapalain siya ng Diyos. Doña Victorina, anong karangalan ng inyong pagdalaw? Salamat, Kapitan. Si Dr. Tiburcio de Espadanya, ang aking asawa. At ito naman si Linares, ang aking pamangkin. Sa unang tingin, aakalaing banyaga si Doña Victorina. Si Tiburcio na may maamong ngunit halatang mahina at takot sa asawa. Si Doña Victorina ay dating magandang dalaga na nangangarap makapangasawa ng isang banyagang upang tumaas ang katayuan sa lipunan. Ngunit ang kanyang napangasawa ay si Tiburcio, isang mahirap na Kastilang napadpad sa Pilipinas. Dahil sa matinding pagkalugmok sa buhay, nagkunwari siyang doktor upang mabuhay. Mapapagaling kita, Iha. Ang gamot mo ay lichen, gatas, at harabia de altea. Oh, nakita ninyo? Ang aking asawa ito ni Nabiyasa. Linares, halika't ipakikilala kita kay Maria Clara. Maria Clara, ito ang aking pamangkin, si Linares. Narating ni Elias ang isang lugar na napapaligiran ng malalaking batong buhay na natatakpan ng mga sanga ng punong kahoy. Doon ay nagkita sila ni Kapitan Pablo na tinuring niya bilang kanyang ama. Ngayon lang ulit sila nagkita pagkalipas ng 6 na buwan. Kapitan Pablo, narito po pala kayo. Elias, ano ginagawa mo rito? Tinataka ko lang ang kagubatan nito. Ngunit hindi ko inaasahan dito lang pala kita makikita. Kinalulungkot ko po ang nangyari sa inyo, Kapitan. Ang buhay ko ngayon ay isang madilim na lugar. Wala na ako natatanong ng pag-asa. Hindi ako naniniwala diyan. Mayroon pang paraan. Iminumungkay ko na sumama ka sa akin. Saan? Sa lupain ng mga katutubo. Doon, maaari tayong mamuhay ng payapa. Malayo sa alaala ng nakaraan at limutin naman nangyari sa atin. Kalimutan? Di mo naiintindihan. Ang mga dayuhan ng sumira ng aking buhay. Pinatay nila ang aking mga anak. Hindi ako maaari magpabaya. Kailangan ko maghiganti. Kapitan, naiintindihan ko ang iyong galit. Ngunit ang paghiganti ay hindi nagdadala ng kapayapaan. Dumaragdag lamang ito sa sakit. Hindi. Kailangan ko maghiganti. Ang aking anak na babae, inabuso na isang alagad ng simbahan. Ang aking anak na lalaki, pinagbintangang magnanakaw. Hindi ako papayag na basta lamang sila makakatakas. Kapitan, meron ako ibang plano. Meron ako kaibigan, si Ibarra. Maaari na tayong tulungan upang maipayatin ang ating hinahin sa general. Maaari natin makuha ang katarungan sa pamamagitan ng batas. Si Ibarra, hindi natang nag-aral sa Europa. Ano alam na sa ating pinagdaraanan? Meron siyang puso tumutulong sa kanyang kababayan. Pangako, kakausapin ko siya. Kung sumang-ayon siya, sama-sama tayong lalaban para sa ating karapatan. Paano kung hindi siya sumang-ayon? Kung hindi siya sumang-ayon, Kapitan, sasama ko sa inyong paghiganti. Maraming salamat. Ngunit mag-ingat ka. Ang landas na ito ay mapanganib. Handa akong harapin ang anumang panganib para sa ating karapatan. Anak, handa ka na ba sa iyong kumpisal? Nandito na si Padre Salvi. Oo, Tia. Simula ang pangungumpisal ni Maria Clara kay Padre Salvi. Ngunit napansin ni Tia Isabel na hindi pinakikinggan ni Padre Salvi ang mga sinasabi ng dalaga. Bakit kaya tila hindi nakikinig si Padre Salvi sa kumpisal ni Maria Clara? Hanggang sa natapos na ang kumpisalan ay ganoon pa rin ang kinikilos ni Padre Salvi na tila binabasa niya kung ano ang nasa isip ng dalaga. Matapos mangumpisal, nabinat si Maria Clara. Hindi siya mapalagay at madalas ay binabanggit ang kanyang ina sa gitna ng pagdaing at lagnat. Anak, magpahinga ka muna. Ipagdarasal natin sa mahal na Birhen ang iyong pagaling. Birhen ng Antipolo, tanggapin mo itong aking handog. Ang gintong bastong ito, alang-alang sa paggaling ni Maria Clara.
Maria Clara, may dala kaming balita para sa'yo. Hindi raw muna makakasulat si Ibarra dahil abala pa siya sa pagtatanggal ng ekskomunikado. Ngunit sigurado ako na sumasagi ka pa rin sa kanyang isipan. Kung ganoon, sabihin mo sa kanya. Sabihin mo kay Ibarra na huwag na niya akong alalahanin. Limutin na niya ako. Ikinagulat ng lahat nang bumaba ang lagnat ni Maria Clara matapos ang panalangin ni Kapitan Tiago. Maria Clara, himala, gumaling ka na. Tuwing araw ng linggo, kung may mga pumupunta sa simbahan ay marami din ang nasa sabungan. Dito nagkikita ang mga mayayamang handang magpatalo ng malaki at mga mahihirap na nakikipagsapalaran. Lucas, maaari ba kayong makahiram ng pera? Gagamitin lang sa pagtaya. Maaari naman, ngunit may kondisyon ako. Anong kondisyon? Paperahin ko kayo ng pera kung sakaling papayag kayo sumama sa akin lumusob sa kartel. Mas marami kayong makukuha ang pera kung mas marami kayong maaaya. Ngunit, Sige, pumapahig na kami. Basta ibigay mo sa amin ang pera na ating pinagkasundahan. Mabuti, bukas darating ang sandatang gagamitin natin para paglusob. Sa pagitan ng yabang at inggit, nagtagpo ang dalawang kababaihang Pilipina na parehong biktima ng maling hangarin, si Doña Victorina, ang nagpapanggap na Kastila, at si Doña Consolacion, ang tinaguriang muse ng mga gwardyang sibil. Sino nga pangahas ang nakapasok sa pamahay? Akala mo sino? Ako, si Doña Victorina de los Reyes de Espadana. At ikaw, sino ka? Isang alila ng mga Guardia Civil? Ako, Alila. Asawa ko ng Alperes. Ako ang Reyna. Reyna? Reyna ng mga lasinggayang Guardia? At least, ang asawa ko isang tunay na sundalo. Eh ikaw, ang asawa mo ay isang pilay na inal. Ano? Bawiin mo ang iyong sinabi. Ang asawa mo si Don Tiburcio ay isang marangal na doktor. Doktor? Alam na lahat na ang asawa ko ay isang wardong doktor. Huwag mo akong gawin tanga, Victorina. Mabuti na yung asawa siyang marangal. Kaysa naman, sa asawang hindi kayang alagaan ang kanyang sarili. Tingnan mo nga ang iyong sarili sa salamin. Ang iyong kasuotan ay naglilmahid. Ang iyong mukha na may kay pangit. Salamat ka, bisita lang kita dito, kundi matagal na kami sa mga. Nakapukot sa lasyon. Hindi mo ako kaya. Tingnan mo nga aking kasuotan. Ang ganda. Kinaiingitan. Ang aking putis ay malagatas. At ang aking mukha ay tipinis. Hoy! Manahimik ka! Isa ka lang hamak na babae! Anong sinabi mo? Ako ay hindi isang babae lang. Ako ay isang maganda at marangal na babae. At saka abir-abir-abir. Narinig mo ba itong asawa mong kailangan dada? Sinirami naman ng munal sa kanyang muka. Nakakahiya. Nagtungo si Ibarra sa pagtatayuan ng kanyang paaralan at doon niya nakita si Nol Juan na abalang nag-uutos sa mga manggagawa. Ipinakita ni Nol Juan kay Ibarra ang mga natapos ng gawain. Nol Juan, papaalam ko lang sa'yo. Wala nang bisa ang ekskomikado. Nol Juan, kunin mo ang listahan ng mga trabador. Elias, may kailangan ba sabihin? Kailangan magkita tayo sa tabi ng ilog. May malaga ako sasabihin sa'yo. Daling umalis si Elias nang pabalik na si Nol Juan. Jose, Pedro, Juan, Noel, Robert, Ron. Paulit-ulit na binasa ni Ibarra ang listahan ng mga trabahador, ngunit hindi niya nakita si Elias. Bakit wala dito si Elias? Dumating si Ibarra sa tabing ilog gaya ng kanilang napagkasunduan na sila ay magkikita dito ni Elias. Humihingi ako ng paumanhin na kailangan dito pa tayo mapunta sa tabi ng ilog. Mas tahimik rito, siguradong walang makarinig sa ating pag-usap. Ano ang mahalaga mong sasabihin? Utusan ako ng mga api na ipadala ang kanilang mga hiniing sa iyo. Ilan sa mga ito ay ang responsibilidad sa tao, seguridad ng bawat isa, at
kain ng mga militar na pagkuha ng mga pribilehiyo. Handa ako sumuporta sa kanilang mga aligahan. Magbibigay ako ng pera at hihingi ako ng tulong sa kaibigan ko Madrid at sa Kapitan General. Ngunit nag-aalala ako na baka ibis na makatulong, mas lalo pa itong lumala. Kailangan natin subukan. Hindi ako papayag na manatili silang api. Bagamat naaalala kong hinagpis ng mga api, hindi ko matatanggap ang iyong alok na tulong. Babalita ko na lamang na hindi pumayag ang binata sa inyong mga hiling. Umaasa na lang sila sa tulong sa Diyos. Kung ngayon ang iyong pasya, Elias, kaya galang ko. Noong kabataan ni Elias, maayos at iginagalang ang kanilang pamilya. Ngunit isang araw, isang kasinungalingan ang tuluyang sumira sa kanilang dangal. Ikaw, magnanakaw ka! Ninakaw mo ang alahas sa kumbento! Padre, hindi po yan totoo. Hindi ko po yan ginawa. Dapat na sinabi ng kura. Hulihin siya! Hindi ako nagnakaw. At dahil sa kasinungalingang iyon, ang ama ni Elias ay ipinahiya sa harap ng bayan. Sayang, mabait na. Oo nga, magnanakaw pala. Ama, pangako sa inyo, hahanapin ko ang katotohanan. Hindi ako titigil hanggang may mga api at nananamantala sa ating bayan. Ang pangakong iyon ang nagtulak kay Elias na maglayas at mabuhay bilang tulisan. Kailangan niyo ba ng tulong? Elias, alam mo bang ang pamilya Ibarra ang may kinalaman sa pagkasira ng Elias? Ano? Ang pamilya ni Crisostomo Ibarra, ang aking kaibigan? Oo, ang iyong lolo ay pinahirapan ng kanilang mga nino. May pait ng tadhana, ang pamilyang aking kinamumuhian ay ang pamilya ng aking kaibigan. Ngayon, sino ang aking ipaghihiganti? Tahimikan ng gabi, may tatlong aninong nagkita sa sementeryo. Nakausap mo ba si Elias? Kasamahan pa rin ba niya si Ibarra? Hindi ko pa siya nakikita, pero sigurado akong kakampi siya. Minsan nang niligtas ni Ibarra si Elias, hindi niya ito pababayaan. Tama. Si Elias ang dahilan kung bakit gumaling ang asawa ko sa Maynila. Tulong iyon mula kay Ibarra. Kaya ngayon, panahon na para ipag-iganti natin ang ating mga ama. Sasakupin natin ng kwartel. Mapakita natin sa mga gwardiya sibil na hindi dapat sila katakutan. 20 tao na ang nahanda, lahat ay tauhan ni Ibarra. Mga kapatid, mukhang may nakasunod sa akin. Maghiwalay tayo. Ikaw pala, nasa ng dalawang magkapatid na nangako makikibahagi sa atin? Hindi sila nakasunod, pero sigurado ako may mga mata ng guardian sibil sa paligid. Magsikubli kayo. Ako naman ang magbabantay sa likod ng sementeryo. May isang anino pang dumating, si Elias. Ikaw pala, Lucas. Tila kabado ka. May mga mata sa dilim, Elias. Kailangan natin magtago. Magsugal tayo. Kung sino matalo, siya ang magbabantay ng mga patay. Sige, kung yan ang gusto mo. Naglaro sila ng sugal hindi lang ng kapalaran, kundi ang buhay at kamatayan. Sa huli, si Elias ang natalo. Kung malas ka ngayon, Elias. Nakita ko ang mga ilaw sa sementeryo. Mga kaluluwang nangihingi ng dasal. Sa panaginipan ko, ang mga kaluluwa raw ang nangingi ng mga indulhensya. Hindi po mundo yun. Nakita ko ang dalawang lalaki na may hawak ng kandila. Tumahimik ka nga, bata. Huwag ka magmarunong. Ako yung nagbitiw na sa tungkulin, pilosopo. Sayang, ang bayan ay nangangailangan ng mga tulad mo. Ngunit darating ang panahon na magigising din ang kabataan. Kailangan nyo ba ng gamot? Hindi. Ngunit ang karunungan ko'y sapat na. Malapit na ako matahimik. Ang karunungan ay ilaw. Ngunit hindi lahat ay nagnanais masilayan ito. Darating ang panahon na magigising ang kabataan at sisiklab ang bagong umaga. Ang karunungan ay para sa mga puso naghahanap ng katotohanan, hindi sa mga takot mag-isip. Hoy, si Piloso Potasio yung baliw!
Kung ang pag-ibig sa katotohanan ay kabaliwan, naway lahat tayo mabaliw. Panginoon, kung ito na ang wakas, tanggapin mo ang aking isip na pagod ngunit payapa. Pilosopo Tasyo, tapos na ang iyong paglalakbay. Nakangiti siya. Tila ba masaya sa kanyang pagtulog? Hindi siya baliw. Siya ay tunay na matalino. Magtutuloy kami, kaibigan. Ang iyong mga salita ay aming mga pamana. Iyab ang bahay ni Ibarra at ang mga tao ay nagtakbuhan. Hanapin si Ibarra. Siya ang may kagagawa nito. Mag-ingat kayo, maraming armadong tao sa paligid. Ano ito na nangyayari? Nagkakagulo sa bayan. Ano walang nangyayari sa mga sunog? Sunog! Nangyayari. Hindi dapat siya masisi sa kasalang hindi niya ginawa. Kailangang iligtas ko siya. Si Ibarra ang nagtangka sumunod sa kanyang sariling bahay. Di ako naniniwala, mabuting tao si Don Ibarra. Pero ang sabi ng mga gwardya, siya daw ang pinuno ng mga rebelde. Magandang gabi, Don Crisostomo. Siya nga, di ako nagkakamali. Oo, ayon sa utos, hulihin siya. Bakit niyo ako inaharang? Sa ngalan ng pamahalaan, ikaw ay naaresto, Don Crisostomo Ibarra. Inaaresto? Ano ang aking kasalanan? Kayo ay pinag-ihinalaang may kinalaman sa pag-aaklas sa pamahalaan. Isang kasinungalingan iyan. Wala akong balak laban sa pamahalaan. Ako'y naglilingkod sa ating bayan. Huwag ka na makipagtalo, may utos na kami. At sumama ka ng tahimik upang hindi ka masaktan. Kung ito ang kapalit ng aking mabuting hangarin, tatanggapin ko. Ngunit ang katotohanan ay di makukulong. Dakwin siya! Ibarra, mag-ingat ka. Hindi ko nais ito. Ngunit malakas ang kapangyarihang kumakalaban sa'yo. Kawawa naman si Ibarra, wala naman siyang ginawang masama. Sa bayang ito, ang mabuti ay madalas inuusig. Kung ang katarungan ay nabubulag, ang bayan ay nagdurusa. Ngunit hindi ba dito matapos ang aking laban? Don Crisostomo, ako ito, si Elias. Nalaman ko na ang lahat. May gusto magdala sa iyo sa kapahamakan. Hindi ko alam ba't ako nila pinagbibintangan. Ngunit kung ito ang tadhana, aking tatanggapin. Hindi pa uli ang lahat. Kailangan mong makatakas dito, bago ka pahatulan ng mga Kastila. Nagsimula ang isang plano, isang pagtakas na babago sa kapalaran ni Ibarra at ni Elias. Don Crisostomo, oras na. Kailangan nating umalis dito bago dumating ang mga gwardiya sibil. Iniwan ko na ang lahat. Ang bayan, ang simbahan, si Maria Clara. Kung mananatili ka rito, mamamatay ka. Pero kung mabubuhay ka, magkakaroon ka ng pagkakataon para maituwid ang lahat ng ito. Elias, maraming salamat sa iyong ginawa. Hindi ko alam kung paano ko ito babayaran. Walang dapat ipagpasalamat. Ang aking ginawa ay para sa bayan at para sa mga taong durusa sa kamay ng mga pang-apig. Elias, hindi man ako makabalik.
Pagpatuloy mo ang katarungan. Kapatid mo kay Maria Clara, siya lamang minamahal ko. Oh, at kung ako naman ang mamatay Don Crisostomo, sana may panibagong Ibarra ang lilitaw. Isang Pilipino na lalaban hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating bayan. Dito ko muna magtago. Ako nang bala sa iyong mga dokumento. At ikaw, anong gagawin mo? May utang pa akong dapat bayaran. Hindi kay Ibarra, ngunit sa bayan. At sa ilalim ng araw na sumisikat, nagiwalay ang landas ni Elias at Ibarra. Ngunit iisa ang layunin, ang kalayaan ng kanilang bayan. Matapos tulungan si Ibarra na makatakas, si Elias ay naglayag mag-isa, sugatan at nanghihina. Ngunit sa kanyang puso, buo pa rin ang loob mabuhay man o mamatay. Ang mahalaga ay nagawa niyang iligtas ang isang kaibigan. Kung ako man ay mamamatay, na may magbuong ang aking dugo ng kalayaan para sa mga inaapi. Maria Clara, Crisostomo, kalayaan. Anak, ba't mo ito ginawa? Hindi mo kailangan magdusa. Kalimutan mo na si Ibarra. Siya'y ere, siya'y kaaway ng simbahan. Padre, kung si Crisostomo ay makasalanan, kung gayon ako rin ang makasalanan sapagkat inibig ko siya ng buo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, anak. Alam ko, Ama, at higit kong alam ang sakit ang pag-ibig na pinagdamutan ng mundo. Sa araw na iyon, pinili ni Maria Clara ang buhay sa kumbento, isang buhay ng pananahimik at kalungkutan. Sa puso niya, walang ibang laman kundi ang alaala ni Ibarra. Kinagabihan sa kumbento, nakaupo si Maria Clara, may hawak na rosaryo. O Diyos ko, bakit ito nangyari sa akin? Ang kasalanan ko lang naman ay ang magmahal. Crisostomo, kung ikaw ay patay na, naway makasama kita sa langit. At kung ikaw ay buhay pa, ipanalangin mong mamatay ako ng payapa. Sino kaya itong sugatan na to? Siya ay walang pagkakakilanlan. Baka isa siya sa mga nakatakas sa kaguluhan. Kaawa-awa naman. Walang nakakaalam na ang lalaking iyon ay si Elias, ang taong nagligtas kay Ibarra at nag-alay ng buhay para sa kalayaan. Inay! Hindi pwede! Hindi pwedeng mamatay ka! Alam mo ang loob mo, anak, Basilio. Hanapin mo ang iyong kapatid ng bunso, si Crispin. Ito yung simbolo ko sa inyong dalawa, sa pagmamahal ko sa inyong dalawa ng Crispin. Inay! Inay, gumising ka! Hindi pwede! Inay, gumising ka! Hindi ko kaya mag-isa! Kahit ang lupit ng mundong ito. Nais kong liparin ang iyong papawid at maabot ang ulap at ang langit. Nais kong humiga sa kanlungan ni Inay. Makikita si Ibarra na naglalakad sa tabing ilog habang siya'y sugatan. Diyos ko, bakit mo ako niligtas? Kung ang mundo naman ay walang katarungan, kung ang mahal ko ay bihag na mapagkunwari, at ako naman ay isang takas na kriminal. Si Maria Clara ay pumasok na sa kumbento, nakadamit na pang madre at maputla. Anak, ito na ba talaga ang iyong pasya? Sa mundo, ako ay sinimba at dito na lang rin ako mamamatay. At doon, nagwakas ang kwento. Sa luha, dugo at bighati. Ngunit sa alaala ay sumisibol ang pag-asa.